Unang kwento. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Betong sa probinsya. Ang mga magulang niya ay pangingisda ang pinagkakaabalahan pero hindi sapat ang kita dahil sa dami ng mga kapatid niya na pinag-aaral. 5 silang magkakapatid at si Betong lang ang nag-iisang lalaki at siya pa ang pinakapanganay sa lahat. Kaya nung matapos siya sa high school, ay nagdesisyon na ang binata na tumulong sa pangingisda ng kanyang nanay Delia at tatay Damian. At nang makakuha ng oportunidad sa syudad, ay nagpasya siyang doon na magtrabaho. Oh anak, sure ka na ba sa desisyon mo? Magtatrabaho ka sa syudad? Kakayanin mo ba roon na mag-isa ha? Oo naman, Nay, Tay. Gusto ko rin po kasi makatulong sa inyo ni Tatay sa pagpapaaral kina Letlet, Mengay, Gigi at Onang. Mas mabuti na rin ho sa syudad ako magtrabaho kaysa rito, Nay, Tay. Para naman po mas malaki-laki ang kitaan. Hindi na umalma pa ang mag-asawa sa desisyon ng binata. Sinuportahan at pinagpala na lang nila ang anak para maging maluwag ang pag-alis nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay nagtungo na si Betong sa kwarto at inihanda na ang kanyang mga gamit. Tinulungan pa siya ng mga kapatid sa pagsasalansan at nang matapos na ay agad silang nagpahinga dahil maaga pa rin kasi siyang aalis kinabukasan. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, ay ginising na lang ni Betong ang nanay at tatay saka siya nagpaalam dito. Hindi na siya nagpahatid sa mga to dahil bukod sa nagtitipid na rin sa pamasahe, ay ayaw niyang makaramdam ng lungkot kapag nakita pa ang mga magulang na pinagmamasdan siya habang paalis papunta sa syudad. Eksaktong 5:00 ng umaga ay sumakay na ng barko ang binata at inabot din ng ilang araw bago sila makadaong sa pier. Pagbaba niya ng barko ay nagtanong-tanong kaagad siya sa mga taong nandun kung anong sasakyan para makapunta sa lugar na dapat niyang pupuntahan. Mabuti na lang ay may taxi siyang nasakyan na bukod sa mabait, ay alam din ang lugar na tinitirhan ng kanyang tiyuhin, ang kapatid ng tatay niya na si Ginoong Emilio. Makalipas nga ang higit 1 oras, ay narating niya ang address na tinitirhan ng kanyang tiyo Emilio. Pagbaba ng taxi at pagkabayad ng tamang halaga, ay nagpalinga-linga kaagad siya ng tingin sa tapat ng bahay. Naabutan niya ang Ginoo na nagwawali sa bakuran kaya kaagad niya itong tinawag. Tiyo Emilio? Betong, ikaw na ba yan? Ako na nga po, Tiyo. Nako, ba't di mo sinabi na ngayon ang dating mo? Ang akala ko sa 1 linggo pa. Hindi ko tuloy napaghandaan. Dapat tinawagan mo ko para sinundo na kita sa pier at hindi ka na nagbayad ng taxi. Nandiyan pa naman ang sasakyan ng kumpare ko. Mahiram ko na lang sana yun para masundo ka. Okay lang po, Tiyo. Halika, pasok ka. At nagwawalis lang ako saglit Dumiretso ka na rin sa sala. Pila to, manak ha? Pagkatapos niyang magmano sa tiyuhin ay pumasok na nga siya sa bahay ng Ginoo at naupo muna sa sala. Inilapag niya ang bag sa sofa at nagmasid-masid sa paligid. Totoo nga ang sabi ni tatay, may kaya sa buhay si Tiyo Emilio. Nang matapos na ang Ginoo sa pagwawalis, ay pumasok kaagad to ng bahay para i-entertain ng pamangkin na matagal na panahon na rin niyang hindi nakita. Ang laki mo na at ang solid ng katawan mo Walang-wala yung anak kong si Elmo. Nako, kapag nakita ka nun siguradong matutuwa yun. Huli kita nakita 13 years old kaya ta nun nung umuwi ako rin sa probinsya natin. Nasa na po pala si Elmo? Nandun sa nanay niya sa Dubai, nagbabakasyon. 3 buwan pa yun doon bago umuwi, kaya doon ka muna sa kwarto niya matutulog. Pumayag naman yun na doon ka. Siya pa nga nagsabi para raw may kasama siya sa kwarto. Matatakotin kasi yung pinsa mo na yun. Ganun po ba? Sayang pala at matagal pa kami magkikita ulit. Kaya nga O siya, ilagay mo muna yung mga gamit mo sa kwarto. Doon sa pinakadulo malapit sa banyo. Tapos puntahan mo ako sa kusina para makapagmerienda tayo na sabay ha. Marami tayong pagkukwentuhan dahil gusto ko rin malaman ang lagay ni Kuya Damian at Ate Delia, pati ng mga kapatid mo. Nang maiayos na ng binata ang mga gamit niya sa kwarto, ay nagtungo na nga siya sa kusina. At habang nagmemeryenda, ay napag-usapan na nga nila ang maraming bagay.
Pagkatapos nun, nang makita ng Ginoo sa mukha ng pamangkin ng pagod sa mukha, ay pinagpahinga niya muna to na sinunod naman ng binata. Nakatulog nga kaagad si Betong dahil sa lambot ng kama ng kwarto ng pinsan niyang si Elmo. Buti pa si Elmo, ang lambot ng kama at ang lawak ng kwarto. Samantalang yung kwarto ko sa bahay ang liit-liit na nga, manipis na banig pa ang higaan ko. Dapat talaga magsikap ako para marating ko rin ang ganitong klase ng buhay. Yun na ang huling sinabi niya bago tuluyang makatulog ng mahimbing. At pagsapit ng 7:30 ng gabi, ay ginising na siya ng tiyuhin para makapaghapunan. Betong, halika na at maghapunan na tayo. Sumunod ka na rin sa kusina, ha? Opo, tiyo. Salamat po. Nang nakaupo na siya sa tapat ng hapagkainan, ay inabutan siya ng tiyuhin ng plato, kutsara at tinidor. Nagsandok naman siya ng makakain. Betong, huwag ka mahiya rito sa bahay, ha? Isipin mo na lang na nandun ka sa bahay nyo. Pilatuhom ka lang at huwag mahihiyang kumain ng kumain, ha? Tayong dalawa lang naman ang nandito sa ngayon, eh. Opo, tiyo. Salamat po. Ah, siya nga pala pamangkin. May nakita akong kumpanya na pwede mong pag-applyan. Hiring sila ngayon. Kasasabi lang ng kakilala ko dyan sa kabila. Kare-resign lang daw kasi nung kamag-anak niya, eh. Umuwi na raw kasi ng probinsya. Talaga ho, tiyo? Saan naman ho yan at saka anong trabaho? Hindi naman ho ako mapili basta legal na trabaho at hindi pagbebenta ng laman. Uso raw po kasi rito yun eh. Ano ka ba? Hindi naman ilegal at bentahan ng laman. Maayos naman kausap yung kakilala ko. At saka hindi kita ipapahamak, no? Lagot ako sa tatay mo kapag nagkataon. Ibali, dun sa private hospital na malapit sa pinagtatrabahoan ko dati. Janitor o housekeeping daw ang kailangan. Yung mga naglilinis-linis ba? Pero ang tanong ko sa'yo, okay lang ba sa'yo ang ganun trabaho, ha? Oo naman, tiyo. Sayang tunlaki ng katawan ko kung lalamya-lamya at lalampa-lampa, di ba? Naku, mabuti ka pa. Yung pinsan mo, kalaki ng katawan kaso, naku, nadali ng katamaran. Ewan ko ba kung saan nagmana yun? Wala naman sa lahi namin ang Kuya Damian ng tamad. Palibasa na sanay sa buhay ng marangya eh. Minsan nga gusto kong pagbakasyonin doon sa inyo para matuto sa buhay. Tumawa lang si Betong pagkatapos yung marinig, pero sa kabila banda ng isipan niya ay naantig din siya. Bigla niya kasing na-realize na hindi pala dapat siya mainggit kay Elmo dahil ang totoo, siya ang kinaiinggitan ng mga magulang nito. Pagkatapos ng hapunan at kaunti pang pag-uusap, ay saglit na tumagay ang magtiyuhin para may pampatulog. Nang maubos nila ang isang bote ng gin, ay natulog na nga sila ng mahimbing. Kinabukasan ay maagang bumangon ng binata kaya nagtimpla na muna to ng kape habang naghahanda sa aaplayan na ospital maya-maya. Nang maubos na ang iniinom na kape, ay nagtungo na siya sa banyo at naligo. Eksakto naman na nagising ang kanyang tiyuhin na naghanda ng agahan. Mabilis na lumipas ang oras. Nang makagayak na ay sinamahan siya ni Ginoong Emilio papunta sa sinasabing ospital. Baguhan lang kasi si Betong sa lugar kaya kailangan niya ng makakasama. Dahil walang parking area ang pribadong ospital, kaya nagsabi si Tio Emilio na maghihintay na lang to sa parking area ng gusaling dati niyang pinagtatrabahuhan. Malapit lang doon ang nasabing gusali, kaya naman si Betong ay nagdire-diretso sa loob ng ospital at nagtanong-tanong sa iilang staff na naroon. Napansin kaagad ng maskuladong binata na kakaunti ang staff ng nasabing ospital at parang mas marami pang tao sa kanila sa probinsya kaya medyo napakunot noo siya na tila nagtataka. Iba rin ang nararamdaman niya sa nasabing ospital pero hindi niya to pinansin dahil trabaho ang kanyang hanap. Pagkakita niya sa guard na nasa main entrance ng ospital, ay nilapitan niya kaagad to at kinausap. Good morning po. Hiring daw po ngayon ng ospital. Pwede ba ako mag-apply, sir? Kinuha lang ng gwardya ang biodata na hawak ng binata at pagkatapos ay binigyan siya nito ng instruction kung saan pupunta. Pinilit intindihin ni Betong ang sinabi ng gwardya.
Naglakad siya at hinanap ang Human Resource Office na natagpuan niya sa pinakadulong bahagi sa likuran ng nasabing gusali. Hindi na siya kumatok dahil nakabukas naman ang pinto. Nakita na rin niya ang isang matandang babae na nakapustura kaya kinausap niya na ito kaagad. Good morning po, ma'am. Mag-a-apply po sana ako. Hiring daw po kasi kayo ng janitor or housekeeping. Hindi siya nginitian ng matandang babae. Kinuha lang nito ang kanyang biodata at binasa na tila sinusuri ang buong pagkatao niya ron. Makalipas ang ilang minuto, ay tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago magsalita. Ako si Miss Constantina. Ito ang unang trabaho mo rito sa syudad? Opo, Miss Constantina. Bago ka lang din dito? Opo, kahapon lang ako dumating dito galing probinsya. As in, baguhan lang po ako at nakikituloy lang sa tiyuhin ko. Okay, sige. Anong pagkakaintindi mo sa trabahong papasukan mo rito? Tungkol sa paglilinis at kalinisan po. Dahil ospital po ito, dapat po bawat sulok ay malinis. Tama ka. Pero dito sa ospital namin ay limitado lang ang mga lugar na dapat mong linisan. Kung mapapansin mo, pribado ang ospital na to. Hindi rin kami kumukuha ng mga ahensya para magdala sa amin ng trabahador. Kami mismo ang pumipili at ang mga katulad mo ang kailangan namin. Tanggap ka na. Talaga po? Oo, pwede ka na magsimula kahit kailan mo gusto. Itong mga requirement na ibibigay ko sa'yo, kahit to follow na lang. Pagkabigay ng matandang babae ng maliit na piraso ng papel, ay tumayuto at pinasunod ang maskuladong binata sa labas. Hindi ganon kalakihan ng ospital kaya hindi to mahirap linisan. Kung gusto mo na mag-start sa trabaho, pumunta ka rito ng umaga at sabihin mo sa akin para ma-orient na kita. Sige, makakaalis ka na. Maraming salamat po, Miss Constantina. Tuwang-tuwa si Betong na lumabas ng ospital. Nang nasa main entrance na siya, ay napatingin pa siya sa gwardyang nakilala niya lang ang pangalan dahil sa name tag. Seryoso kasi masyado ang mukha ni Ben, kaya tinanguan na lang niya to at nagpasalamat bago tuluyang lisanin ang nasabing lugar. Dahil sa magandang resulta, ay nag-inom na naman sila ng kanyang tiyuhin. Nagpasalamat din siya sa Ginoo dahil nakahanap kaagad siya ng maayos at disenteng trabaho, kahit pangalawang araw niya pa lang sa syudad. Alam mo, pamangkin, ngayong linggo mo na lang na to asikasuhin ang mga requirement na ipapasa mo ron. Tapos next week ka na pumasok. Bibigyan na lang kita ng pera para may panggastos ka. At para makabisado mo rin ang lugar, hindi na kita sasamahan. Magandang ideya nga po yung sinabi niyo, Tiyo. Maraming salamat po. Biruin niyo yun. May trabaho na kaagad ako. Paswerte ka, pamangkin. Pero alam mo, dati pa kami nawiwirdoan sa ospital na yun eh. Parang wala nga akong nakikitang dinadala ron. Bihira ang tao. Parang ang creepy. Yun nga ho ang sabi ng HR kanina. Saka, napansin ko nga rin ho na kakaunti ang tao sa labas. Halos wala nga yata akong nakita kanina o hindi ko lang napansin. Okay lang yan. Trabaho is trabaho. Kaya nga ho, ang mahalaga may trabaho na ako. Nagpatuloy na sa inuman na magtiyuhin hanggang sa sila ay malasing at makatulog. Isang araw ang lumipas, ay sinimula na nga ni Betong ang pag-aayos ng mga requirements. Malaking tulong din sa kanya ang bagay na yon dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makagala sa buong syudad at maging pamilyar sa lugar. Bago mag-weekend ay nakumpleto niya na ang lahat ng kailangan kaya pagsapit ng Sabado at Linggo ay nakapagpahinga siya ng maayos. Araw ng Lunes, maagang nagpaalam ang binata sa kanyang tiyuhin. Bago mag 8:00 ng umaga ay nasa pribadong ospital na siya. At katulad pa rin ng dati, tila suplado ang gwardyang si Ben na hindi umiimik at nakatitig lang sa kanya habang papunta sa Human Resource Office. Nang makita niya si Miss Constantina, ay binati niya kaagad to ng good morning bago iabot ang mga requirements.
Pagkakuha sa papel ay ibinalandra lang to ng ginang sa isang sulok, kaya napaangat kilay lang si Betong at napabulong. Grabe, pinaghirapan kong pumila para makuha mga requirements na yan. Tapos ganun lang pala ang gagawin? Ngayon, pwede ka na mag-start pagkatapos ko magpaliwanag sa'yo ng tungkol sa sahod, pati ng mga pulisiya ng ospital. Nang matapos ay nagsimula na kaagad siya sa gawain. Nagtungo ang binata sa utility room para kumuha ng mga kagamitang panlinis. Pero habang tumatagal ay mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang vibes sa ospital. Pambihira. Wala ba silang ibang housekeeping maliban sa akin? As in, isa lang ba ako o may kashift ako? Yung gwardiya suplado, yung HR suplada, tapos yung ibang mga tao na nakikita ko parang ewan. Wala pa akong nakikitang nurse o doktor o yung parang normal na tao dito eh. Parang lahat ng nandito, weirdo. Nang mapadako siya sa ward ay nakita niya ang iilan sa mga pasyente. Kaya kahit papano ay nabawasan ang agam-agam niya patungkol sa ospital. May iilang doctors at nurses na rin siyang nakasalubong pag-akyat sa second floor. Pero katulad lang din umasta ni Mang Ben at ni Miss Constantina. Pagsapit ng lunch break ay nagdesisyon siyang akyatin ang pinaka-roof deck ng ospital para doon tumambay. Nang nandun na siya, ay nakita niya ang isang makisig na doktor. Matangkad ito, makapal ang mga kilay, mahaba ang mga pilik mata, maamo ang muka, matangos ang ilong, maputi at maganda ang hubog ng katawan. Tumingin to sa kanya at tumango, kaya sumigunda na rin siya ng pagtango hanggang sa mahapyawan ng paningin niya ang name tag nito. Nang mawala na sa paningin niya ang doktor, ay napaisip siyang bigla at nagsalita na lang sa sarili. Parang yun lang ang maayos-ayos na taong nakita ko dito ah. Dr. Almeda? Okay. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng paglilinis ng mga banyo at iba't ibang silid sa ospital, ay hindi na malaya ni Betong na alas 5 na ng hapon. Yes, tapos na ang shift ko. Solid ang first day. Tama nga si Miss Constantina. Hindi masyadong matrabaho dito. Matapos niyang makapaghanda ng sarili ay naglakad na siya sa pasilyo papunta sa exit nang masalubong niya ulit si Dr. Almeda. Ikaw pala yung bago sa housekeeping, tama ba? Anong pangalan mo ulit? Berto po, Dok. Ako nga po yung bagong pasok. So, pauwi ka na? Saan ang uwi mo at isasabay na kita? Hindi na po, Dok. Dadaanan ako ng tiyo ko kasi ang sabi niya kanina, may kukunin daw siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Kaya dadaanan niya na lang ako ngayon. Ganun ba? O sige, mauna na ako at ingat ka sa pag-uwi mo. See you tomorrow, Berto. Tinanguan siya ng maskuladong binata at naglakad na to hanggang sa makalabas ng gusali. Pagkakita niya sa kotse ni Doc Almeda na paalis, ay eksakto naman na siyang pagdating din ng sasakyan na ginagamit ni Tio Emilio. Kanina ka pa ba naghihintay rito, pamangkin? Hindi naman Tio. Kaagad siyang pumasok sa loob ng kotse at nagmaneho na paalis sa lugar na yon. Nagpa siya rin ang magtiyo na sa labas na muna kumain para hindi na magluto pag uwi nila ng bahay. Betong, kumusta pala ang unang araw sa trabaho? Mahirap ba? Okay lang naman Tio. Smooth ang pagtatrabaho. Marami-rami rin po palang tao. Mukha lang siyang hindi dumugin pero ang ward saka mga private room may mga tao. Medyo suplado lang ang karamihan sa mga nurses at doctors. Pero siguro dahil bago pa lang ako. Basta wala kang makakaaway, okay na yun. At magtrabaho ka lang na magtrabaho. Makwento ko pala Hindi pala umuwi ng probinsya yung pinalitan mo roong janitor. Ganun po ba? Ano pong nangyari, Tio? Napansin ko nga rin kasi na parang ako lang ang janitor Nagtitipid yata yung ospital. Ang sabi ng kumpare ko, nasiraan daw ng bait at dinala sa mental hospital. Pinalabas lang nilang umuwi ng probinsya para hindi nakakaya sa ibang tao. Ang hinala nga ng kumpare ko nagte-take ng drugs yun. Kaya ikaw, huwag mong aaralin ng mag-take ng drugs
Naku tiyo, hindi po no. Ang goal ko ngayon pag-igihan ng pagtatrabaho para may maipadalang sapat na pera kay nanay at tatay. Para may maitulong ako sa mga pag-aaral ng mga kapatid ko. Natutuwa akong marinig yan sa'yo, pamangkin. O siya, kumain na tayo. Matapos nilang maghapunan ay lumabas na ang magtiyo sa restaurant. Nang papasok na si Betong ng sasakyan, ay nakita niya si Dr. Almeda na nakatayo mismo sa main entrance ng restaurant na kinainan nila. Napakunot noo ang binatang maskulado, saka binalingan ang kanyang tiyuhin. Tiyo, yun po yung isa sa mga doktor doon sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Yun nga lang po halos ang doktor na pumapansin sa akin doon Saan? Wala naman akong makita. Doon po sa main entrance ng restaurant, sabay napatingin na magtiyuhin sa harapan. Pero gano'n na lang ang gulat ni Betong sapagkat wala na roon si Dr. Almeda. Wala naman na. Sabi mo na sa main entrance. Umalis na po yata. Hayaan mo na. Umalis na tayo, pamangkin. Kaagad silang nagbiyahe pa uwi. At nang nasa loob na ng bahay, ay nagkanya-kanya na silang pasok sa loob ng mga kwarto nila. Pagsalampak ni Betong sa kama ay nakatulog kaagad siya ng mahimbing. Subalit pasado 12:00 ng hating gabi ay naalimpungatan siya matapos makarinig ng kaluskos malapit sa bintana. Kinusot-kusot niya mga mata bago tumingin doon. Nang makakita siya ng tila anino ng isang tao, ay napabalikwas siya ng bangon at seryosong napatingin ulit doon. Sino yan? Tumigil sa paggalaw ang aninong nagre-reflect sa bintana na nasa labas ng bahay. Kaya marahang tumayo si Betong at naglakad papunta roon. Binuksan niya ang bintana at nang makitang nandoon si Dr. Almeda na nakatayo, ay napakunot noo siya sa sobrang pagkagulat. Dok, ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman ang bahay ng tiyo ko? Mas lalo siyang nagulat nang tumalim ang tingin ng Ginoo. Nawala ang ngiti sa mga labi nito at napalitan niyo ng mabangis na imahe. Doon na nakaramdam ng kakaiba si Betong. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan na nagdulot ng pagtayuan ng kanyang mga balahibo. Natuntun na rin kita, Betong. Unti-unting nag-iba ang anyo ng gwapong doktor. Tila natunaw ang mukha nito hanggang sa magmukhang matanda at nangulubot. Nagmukha itong isang nakakatakot na mangkukulam. Ngayon ay hindi ka na makakatakas pa. Paghatak sa kanya ni Dr. Almeda, ay napahiyaw siya kasabay ng pagbalikwas ng bangon. Pawis na pawis ang katawan niya at ang bilis ng tibok ng kanyang puso, kaya siya napahawak ng bahagya roon. Ay, salamat naman at panaginip lang. Pero ang weirdo naman ang panaginip kong yun. Ay. Pagtingin niya sa digital clock na nasa tukador, ay doon niya napansing nakabukas ang bintana, kaya napakunot noo siya at naisip ang napanaginipan. Pero hindi niya na masyadong inintindi yun dahil nag-asikaso na siya sa pagpasok sa trabaho. Makalipas ang ilang oras, nang papasok na siya sa main entrance ay kinawayan niya si Mang Ben bago dumiretso sa kanyang locker. Nang handa na siya, ay sinimula na ng binata ang pagtatrabaho. Agad na siyang nagtungo sa itaas dala ang map at kalahating tubig ng balde. Tahimik niyang binabaybay ng map ang bawat talim ng sahig. Sumipol-sipol pa nga siya upang mawala man lang ang pagkabagot. Ilang sandali pa'y bigla na lang bumukas ang pinto sa tapat, dahilan para mabitiwan niya ang map na hawak. Nang makita niya ang morenong malusog na lalaki, ay nakahinga siya ng maluwag. Pero nagtaka rin siya nang makita tong nakasuot ng lab gown, pero wala yung name tag. Sino ka? Sorry kung nagulat kita. Ako pala si Juni. Intern ako rito. Nag-a-assist kay Doc Almeda. Ikaw siguro yung sinasabi ni Kuya Ben na bagong hired na housekeeping, tama? Oo, ako nga yun. Berto pala. Pero tawagin mo na lang akong Betong. Dahil nililinis din ni Betong ang nasabing silid, kaya marami pa silang napagkwentuhan.
Kaya nalaman ng maskuladong binata na magto 2 weeks pa lang doon ang intern. Kumusta naman pala ang first and second day mo? Hindi ka naman ba na-freak out dito sa kakaibang ambience ng ospital? Medyo nawiwirdohan nga ako eh. Napakatahimik kasi ng ospital na to. Kung hindi ko pa papasukin ng mga ward at ibang kwarto, hindi ko malalamang may tao eh. Same vibes tayo par. Nagtsatsaga lang talaga ako hanggang makatapos ako ng 600 hours. Mahirap na kasi magpalipat eh. Baka magahul ako sa oras. Ikaw sana magtagal ka rito. Good luck sa atin. Oo nga, good luck sa atin. Hindi na natapos ni Betong ang pagsasalita sapagkat dumating na si Dr. Almeda. Ngumiti ito kaagad sa kanilang dalawa bago pumwesto sa kanyang upuan. Betong, eksakto at nandito ka. Hindi ko na kailangan pumunta kay Miss Constantina. Pwede ka bang mag-overtime mamaya? No problem, Doc. Good. See you mamaya. Magpapatulong lang ako para may kasama na rin tong si Junie. Pati ako, Doc? I believe na sabi ko na sa'yo kahapon. Lutang ka na naman, Junie ha? O siya, maiwan ko na muna kayo dahil may pasyente pa ako. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay nagpatuloy na sa paglilinis si Betong. Mabilis na lumipas ang oras, katulad ng napagkasunduan ay nag-overtime nga ang maskuladong binata. Eksakto naman nakalalabas niya lang galing sa locker room nang makarinig siya ng kumusyon sa bandang emergency room. Doon ay nakita niya ang isang matabang babae na duguan at hinahatak sakay ng stretcher. May kasunod pang pasyente na isang batang lalaki naman na hinahatak din ng stretcher. Walang masyadong galos ang bata maliban sa braso nito. Gising din yun na umiiyak habang tinatawag ang ina. Hindi niya man lang alam ang sanhi ng pagkakaospital ng dalawa, pero base sa mga nakita niya ay malala ang natamo ng matabang babae dahil unconscious na ito. Narinig pa niya si Dr. Almeda na nagpapaasi sa mga orderly na dalhin kaagad ang mga pasyente sa operating room. Nakita pa niya ang ina ng batang lalaki na nagwawala sapagkat gusto nitong sumama sa operating room kahit na alam niyang bawal. Pagkatapos ng eksenang yon, ay naglakad na si Betong papunta sa opisina ni Dr. Almeda para doon ito hintayin. Naabutan niya roon si Juning nagbabasa-basa ng mga libro. Nandito ka na pala, natagalan ako eh. Nakichismis pa ako ron sa emergency room kanina. Mukhang matatagalan si Doc Almeda. May emergency operation siya eh. Hintay na lang natin. Ang weird nito mga libro rito nito ni Doc oh. Karamihan talaga ng mga librong nandito eh, tungkol sa witchcraft. Parang kabaligtaran nun ng nasa science ah. Ang weird lang na may doktor na nagbabasa o posibleng naniniwala sa mga ganito. Kulam, barang, sumpa, voodoo. Sa probinsya namin, totoo mga ganyan. Pero iba ng paniniwala nyo rito sa syudad eh. Creepy rin talaga si Doc Almeda. Pero naisip ko lang na, posible ba ang ganun? Nag-aaral ka ng pagdodoktor pero nag-aaral ka rin ng witchcraft? Aba, hindi ko alam. Hindi naman ako maalam sa mga ganyan eh. Kaya nga ako nag-janitor eh. Teka, lalabas muna ako para bumili ng makakain. May papabili ka ba? Sige, pasabay ako ng 3 siopaw. Meron dun sa convenience store na malapit dito. Ayoko ng pagkain sa kantin ng ospital eh. Wala akong tiwala sa mga luto rito. Pagkakuha ng binatang matipuno ng pera, ay lumabas kaagad siya ng silid at nang mapadaan siya sa hilera ng operating room, ay nakita niyang may inilabas na roon ang mga orderly na mga bangkay na nakasilid na sa black leather bag. Habang sinusundan niya ng tingin ng mga ito, ay nakita niya rin ang ina ng batang lalaki kanina na humahagulgol sa pag-iyak. Kawawa naman, namatay pati yung bata. Pero wala namang masyadong nadali sa bata maliban sa kaliwang braso niya. Bago siya lumabas ng ospital, ay sinulyapan niya muna ang ina ng bata na kinakausap ni Dr. Almeda. Nakaramdam siya ng lungkot at awa para sa ina. Kaya nagtuloy-tuloy na siya hanggang makarating sa convenience store para bumili ng makakain.
Pagbalik niya sa ospital ay nakita niya si Mang Ben at si Miss Constantina na naglalakad papunta sa pinakadulong bahagi ng building kung saan na nire-restrict silang pumasok. Dala ng pagka-curious ay sinundan niya ang mga to. Hindi niya rin alam kung bakit pero kakaibang pakiramdam niya habang ginagawa yun. Para siyang kinakabahan na ewan na hindi niya maintindihan. Ano ba tong ginagawa ko? Bakit ko sila sinusundan? Saan ba kasi sila papuntang dalawa? Sabi ni Miss Constantina, bawal pumunta sa area na yan pero sila pwede. At saka, bakit sila magkasama? Dahil sa dami ng tanong na nabuo sa isip niya, kaya mas lalong nagpursigi si Betong na malaman kung ano ang itinatago ng mga tao sa ospital. Marahan siyang bumaba ng hagdan hanggang sa mapagtanto niyang nasa basement na siya at doon ay nakaramdam siya bigla ng kilabot. Lalo na nang makita niya ang area na mas lalong kahindik-hindik. May mga agyaw-agyaw ang paligid na halatang hindi nililinis at ang mga ilaw ay nagpapatay-sindi. Halatang niluma na ng panahon ng lugar na yun. Anong klaseng lugar to? Saka, nasan na sila? Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita ay nakarinig na siya ng kalabog ng pinto mula sa hindi kalayuan. At kahit kinakabahan, ay mas nangibabaw pa rin ang pagka-curious niya na malaman ang sikretong nagtatago sa lugar na yun. Sa pagpapatuloy ni Betong, ay nakita niya ang pinasukang silid ni na Miss Constantina at Mang Ben. Nang mabasa niya ang nasa itaas ng double door, ay nanlaki ang mga mata niya. Morgue? Nandito ang morgue ng ospital? Pero bakit puno ng agiwan lugar na parang hindi naman nalilinis? At saka anong gagawin ni na Miss Constantina at Mang Ben dito sa morgue? Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig siya ng mga pamilyar na boses galing sa loob ng silid. Kaya hindi na naman niya maiwasan ang ma-curious. Ginawa niya ang lahat para makapasok ng tahimik at gano'n na lang ang gulat niya nang makita kung sino ang nasa loob ng morgue. Meron pang kasama si Mang Ben at Miss Constantina. Walang iba kundi si Dr. Almeda. Anong ginagawa ni Doc dito? Natigilan na siya sa pagsasalita nang makita ang doktor na nagtanggal ng lab gown. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ang magandang katawan nito na napupuno ng tato. Subalit ang mga tato na yon ay hindi ordinaryo. Puno ang katawan niya ng iba't ibang simbolo na hindi matandaan ni Betong kung saan niya nakita. Nang maalala niya ito, ay nanlaki ang mga mata niya habang napapabulong sa sarili. Yan yung pinakita sa akin kanina ni Junie na binabasa niya. Kung ganun, totoo nga na nagpa-practice si Doc ng witchcraft. Na-focus ang tingin niya sa tatlo ng buklatin ng doktor ang takip ng isang namayapa na. Nakita niya ang bangkay ng matabang babae kanina na dinala sa emergency room. Ang isang to magagamit natin ang mga lamang loob para sa ilang sangkap natin sa pangkukulam. Handa na ba kayo, Mama? Papa? Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Pero para manatiling tahimik ay sinadya niyang takpan ng bibig at nakinig lang sa tatlo. Simulan mo na ang seremonya mo, anak, para matanggal na ng tatay mo ang mga parte ng katawan na kailangan ko sa paggawa ng mga gamot pangkulam. Sige po, Ma. Kitang-kita ni Betong kung paanong nilahad ng gwapong doktor ang mga kamay nito sa tiyan ng bangkay ng matandang babae. Pagkatapos noon ay pumikit siya. Humawak naman sa likuran niya sina Miss Constantina at Mang Ben na kanya palang mga magulang. Pacis custos voco et intercedo. Damihi potestatem inveniendi quicquid opus est in hoc cadavere. Ut ea uti possimus in glorificatione virtutis tenebrarum. Extis et corpore pingui femina uti valiamus, separate animam eius ad fundum.
Pagkarinig ni Betong sa mga salitang yon ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Napayakap siya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga nagaganap. Ilang saglit pa, matapos ang orasyon ng doktor ay kumuha ng matalim na panghiwa si Mang Ben at walang kaabog-abog nitong hiniwa ang katawan ng matabang babaeng bangkay. Masuka-suka si Betong habang pinagmamasdan yon at napapikit na lang siya nang makitang isa-isang tinatanggal ng ginoong gwardya ang laman loob ng bangkay. Paalis na sana siya dahil hindi niya na matake ang mga nangyayari nang walang ano-ano ay nakarinig siya ng sigaw ng isang bata. Nang ibaling niya ang paningin sa isang stretcher, ay doon niya nakita na kumislot ang black leather bag na senyales na may buhay pang tao na naroon. Nang buksan ni Dr. Almeda ang black leather bag, mas lalong umalingaw-ngaw ang pagngawa ng batang lalaki. Hala, tama ngang naiisip ko. Buhay pa yung bata. Tinakpa ni Miss Constantina ang bibig ng bata bago bumaling sa anak niyang doktor. Bakit binuhay mo pa ang isang to, anak? Ma, mas mainam at mas mabisa ang laman loob ng isang bata na gagamiting panggawa ng mga gamot at sandata sa pangkukulam kapag living sacrifice. Sige, kung ganun ikaw nang bahala sa isang to. Ang kailangan ko lang ay makumpleto ang mga sangkap ko. Sa takot ni Betong sa mga narinig ay hindi na rin niya nakontrol ang panginginig ng mga kalamnan. Natabig niya ang ilang instrumento na siyang gumawa ng ingay, dahilan para mapatingin sa kinaroroonan niya ang tatlo. Sa takot ay dali-dali siyang tumakbo palayo sa lugar na yon na hindi namamalayang naiwan niya pala ang pinamiling supot. Dumiretso siya sa locker at kinuha mga gamit, saka nagmamadaling umalis na sa lugar na yon. Subalit nang nasa main entrance, ay saka niya naisip si Junie. Nag-alala siya sa intern kaya binalikan niya to na hanggang ngayon ay nasa opisina ni Doc Almeda at naghihintay. Pagdating doon ay nakita niyang nakaidlip na ang malusog na lalaki kaya walang pag-aalinlangan niya itong ginising. Junie! Junie, gising! Bilisan mo! Bakit, Betong? Kanina pa kita hinihintay. Nakaidlip na tuloy ako. Tumayo ka na dyan. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Totoo ang sinabi mo tungkol kay Doc. Yung binabasa mong libro kanina, nagpa-practice talaga siya ng witchcraft. Mangkukulam siya. At magugulat ka dahil nanay niya si Miss Constantina at tatay niya si Mang Ben, yung gwardya. Hindi ko alam kung ano nangyayari, pero kitang-kita ng mga mata ko ang ginawa nila. Kaya pala ganito ang ospital na to. Anong sinasabi mo dyan? Nasaan na yung tatlong siopaw ko? Gutom na talaga ako at kanina pa kumakalam ang sikmura ako. Makinig ka naman sa akin, ano ba? Ito ba ang hinahanap mo, Junie? Naiwan to ni Berto sa morgue. Nanlaki ang mga mata ni Betong pagkakita sa gwapong doktor. At lalo siyang kinabahan nang ngumitito sa kanya ng makabuluhan bago iabot kay Junie ang supot na naglalaman ng mga pagkain. Salamat, kuya. Buti na lang at nakuha mo to. Gutom na talaga ako eh. Kuya? Hindi ba nasabi sa ni Junie na panganay niya akong kapatid? Ay, oo nga pala, Betong. Si Doc Almeda, nakatatanda akong kapatid. Tapos tatay namin ng gwardya at nanay namin ng HR. Itong ospital na to, ang mga nakikita mo rito, ang nakikita ng mga tao rito, lahat yun parte ng salamangka ni Kuya. Kami lang ang totoo sa lugar na to. Habang pinakikinggan ni Betong ang sinasabi ng matabang lalaki, ay pasimple siyang umatras palabas ng opisina. Alam mo ba kung anong nangyari sa pinalitan mo? Nasa mental hospital na siya ngayon dahil walang naniniwala sa kanyang mga pinagsasasabi tungkol sa amin. Naalala mo bang dinalaw kita nung isang gabi? Nanlaki ang mga mata ni Betong sapagkat sa kanya lang na-realize na totoo pala at hindi panaginip ang nangyari. Kapag nalaman ko na meron kang ginagawa o nasabing hindi maganda, alam mo na ang mangyayari. Hindi sa'yo,
kundi sa tiyo mo at mga mahal mo sa buhay. Sa takot ni Betong ay tumakbo siya ng matulin at nabunggo pa ng mag-asawang sina Constantina at Ben na napakunot lang ng noo habang pinagmamasdan siyang umalis sa lugar na yon. Dahil sa tromang nangyari, ay halos isang buwan na nagmukmok si Betong sa loob ng bahay. Nadepress siya ng gusto at dahil sa matinding takot, ay muntik na rin siyang madala sa mental hospital. Mabuti na lang, sa tulong ng mga mahal niya sa buhay na hindi naman alam ang totoong nangyari, ay nakarecover siya ulit. Isang taon ang nakalipas, nabalitaan na lang ni Betong na na-demolish na ang pribadong ospital at hindi niya na inalam ang dahilan dahil ayaw niya na ring balikan ang traumatic events na naranasan niya bilang dating trabahador ng nasabing gusali. Ikalawang kwento. Sabado sa probinsya ng kaibigan ni Aaron na si Jude ay masayang ipinagdiriwang ng mga tao ang pista ng santo sa kanilang lugar. Kaya 4:00 pa lang na madaling araw ay nagbiyahe ang magkaibigan para maabutan pa nila ang parada kung sakali. Ilang beses na siyang nagpunta sa nasabing probinsya sapagkat naaaliw siya tuwing pista. Sagana kasi ang pagkain sa bawat bahay, mayaman man o mahirap. Bukod doon ay hindi niya rin maintindihan ang sarili sapagkat parang napakagaan ng loob niya sa pamilya ni Jude. Payapa ang lugar na talaga namang kagiliw-giliw. Malayo sa kabayasnan, malayo sa usok, malayo sa tsismosa, malayo sa panghusga ng mga tao, at malayong-malayo sa katoksika na meron ng Metro Manila kung saan lumaki si Aaron. Pare, siguradong matutuwa si Lola Iska kapag nakita ka nun, pati ng buo kong pamilya. Alam mo naman na gustong-gusto ka ng mga yon, parang ikaw pa nga ang kapamilya nila kaysa sa akin eh. We, parang hindi naman pare. Hindi nga akong iningiti ni Lola Iska eh. Naku, kung alam mo lang, kapag nga tumatawag ako ron, banggit ng banggit sa'yo eh. Akala siguro magkasama tayo sa isang bahay. Akala nga siguro ng mga tao ron eh, magjowa tayo. Natawa na lang si Aaron sa sinabi ng kaibigan dahil marami talaga ang nag-aakalang meron silang relasyon. Sa sobrang close ba naman nila sa isa't isa, kahit tuloy ang girlfriend ni Aaron na si Fatima, kung minsan ay nagseselos na. Pagkalaon ay inabala na lang ng binatang malabo ang mga mata ang sarili sa paglalaro sa mobile game habang naghihintay na makarating sa kanilang destinasyon. Nang sinulyapan niya ang kaibigan, ay nagche-check naman to ng bag. Kaya meron siyang naalala dahil nakita niya ang dalang bag ni Jude na siyang ginagamit nila kapag nag-hike. O nga pala pare, makakapag-hike kaya tayo this year dun sa bundok na malapit sa inyo? Di ba last year pinagbawal? Bakit nga ba binawal last year? Hindi naman ipinagbawal. Naghigpit lang yata at binalaan yung iba. Hindi ko na rin tanda kung bakit eh. Pero alam ko, pwede namang umakyat doon, sabi ni Tio Canor. Bakit mo pala naitanong? Gusto mo bang mag-hike tayo after ng piyesta? Wala naman, natanong ko lang. Bigla ko lang din kasi naalala pagkakita ko sa bag mo eh. Akala ko rin kasi bawal mag-hiking doon. Pero good idea yung naisip mo ah. Pwede. Akyat tayo ng bundok bago umuwi sa Metro Manila. Sige, walang problema. Sasabihan ko ulit si Tio Canor. Tumango na lang ang binatang nakasalamin at nag-focus na sa paglalaro ng mobile game habang si Jude ay inayos na rin ang bag. Makalipas ang ilang oras, eksaktong 9:00 ng umaga nang makarating sila sa nasabing probinsyang tinitirhan ni Jude. Pagdating nila sa bahay, ay sinalubong naman sila ni Tia Carmen at Tio Canor na mga kamag-anak ni Jude. Magkasunod na nagmano ang dalawang binata bago bumati sa mga nakatatanda sa kanila. Good morning po, Tio Canor, Tia Carmen. It's really nice to be back here. Matapos magkumustahan ay umalis muna saglit si Tio Canor sapagkat may inaasikaso to. Naiwan naman doon ang ginang na siyang nag-a-accommodate sa kanila. Matapos nilang mag-ayos sa mga gamit sa kwarto ni Jude, ay pinasunod kaagad sila ng ginang sa kusina para makapag-agahan.
Hindi naman tumanggi ang dalawang binata dahil wala pa silang almusal simula nang sumakay sa bus. Masaya siyang nakipagkwentuhan kay Tia Carmen at kung ano-ano ang tinalakay nila habang umangata ng masarap na agahan. Hanggang sa pagkalaon ay nauwi ang usapan sa kung ano ang kukunin nilang trabaho pagka-graduate sa college. Basta ako, Tia, ang pangako ko dito ako sa probinsya natin magtatrabaho. Ang target ko sa munisipyo. Ako bahala na kung saan ako dali ng tadhana. Ngumiti-ngiti lang ang ginang habang nakikinig at maya-maya pa nga ay nagpaalam na rin to sa kanila dahil may mga aasikasuhin pa rin siya at tutulong sa pagluluto ng mga pagkain bilang handa sa pista. Pagkatapos mag-almusal ay napagpasyahan ng magkaibigan na umalis muna ng bahay para manood ng parada. Ayon din kasi kay Tia Carmen ay nagsisimula raw yon ng ganong oras. Nang palabas na sila ng gate ay nakita naman sila ni Tio Canor kaya saglit silang tinawag ng Ginoo. Oh, manonood na kayo ng parada? Opo, Tio. Kayo po, Tio Canor, hindi po ba kayo manonood? Kailangan ko pang tumulong din sa paghahango ng mga kawa dahil di naman yun kaya ng mga babae. Mag-iingat na lang kayo ha. Iba na ang panahon ngayon. Huwag kayong basta-basta makikisalamuha kung kani-kanino ha. Kung kakain kayo, mas mainam na dito na lang sa atin. Marami naman tayong handa Opo, masusunod, Tio. Salamat po sa paalala. Matapos makapagpaalam ay nagmadali na ang dalawa papunta sa paggaganapan ng parada. Na-enjoy nila ang pista, lalo na si Aaron na minsan lang maka-experience ng buhay probinsya. Halos mag-aalas 10 na sila ng gabi nakauwi ng bahay sapagkat sa dami ng event sa kalsada ay hindi sila magkandamayaw sa panonood. Nagkalat din ang mga pagkain kaya hindi sila nakaramdam ng kagutuman. Hindi nga lang nila nasunod ang bili ni Tio Canor na umiwas sa pagkain sa ibang bahay. Pag-uwi ng bahay ay naabutan nilang nagkakasiyahan ng mga kamag-anakan ni Jude. Saglit silang nakisaya hanggang alas 12 ng gabi. Nang makaramdam na ng pagod si Aaron, ay nauna na siyang nagpaalam sa kaibigan pati na rin kina Tia Carmen, Tio Canor at sa iba pa. Pagpasok niya sa loob ng bahay, paakyat pa lang siya ng ikalawang palapag, ay nakita niya na si Lola Iska na nakaupo sa wheelchair nito na nakapwesto sa bukana ng kusina. Doon kasi malapit nakapwesto ang silid ng nasabing matandang ginang. Nginintian niya ito at tinanguan bago magwika. Lola Iska, ba't gising pa po kayo? Alas 12 na po ng hating gabi. Matulog na po kayo. Ba't ka pa bumalik dito? Hindi ka na talaga nila pakakawalan. Matutulad ka lang sa akin. Dito ka na mamamatay. Napakunot ng noo si Aaron habang unti-unting umuusbong ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya tuloy alam kung magagalit ba siya o matatakot dahil sa sinabi ng matanda. Mabuti na lang talaga at naiintindihan niya na nasa 90 years old na to at meron ng sakit na pagkalimot kaya kung ano-anong sinasabi. Kaya naman hindi niya na masyadong pinagtuunan ang mga sinabi kahit ang totoo ay talagang kinabahan din siya. Maiwan ko na po kayo, Lola Iska. Matutulog na po ako. Kapag natulog ka, sa kangkungan ka dadamputin. Hindi niya na pinakinggan ang mga sinabi ng matandang babae. Umakyat na siya at nagtungo sa kwarto, saka nahiga sa kama. Napakunot naman siya ng noo pagkalaon habang naiinis na nagwiwika sa sarili. Sinungaling talaga tong Jude na to. Miss na miss daw ako at matutuwa raw si Lola Iska kapag nakita ko Parang gusto na nga kagad akong pauwiin. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Nakakaurat. Saglit siyang bumangon at sumilip sa bintana. Mula roon ay sinipat niya mga nagkakasiyahan sa harap ng bakuran. Pagkuhan ay napalingon siya sa kabundukan na naaninag niya ng kaunti dahil tila mayroon siyang nakikitang liwanag sa tuktok. Naalala niya nung nakaraang taon na ganun din ito nang makita niya. At ang sabi ni Jude ay tuwing pista raw talaga may mga umaakyat na lokal sa bundok
at nagsisindi ng apoy bilang ritual sa kabundukan. Bumalik na siya sa kama at natulog ng mahimbing hanggang sa maramdaman na lang niya na tumabi na ang kaibigang si Jude. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkaibigan dahil sa planong pag-akyat sa bundok, pero hindi rin kaagad sila nakaalis dahil hinintay pa nilang magising si Tio Canor na nalasing ng sobra sa party kagabi. Pagkagising ng Ginoo, ay hindi nga siya tinigilan ni Jude at kinulit ng kinulit. Tiyo, ano po? Pwede bang umakyat sa bundok? Wala namang magbabawal. Ang plano po kasi namin magpunta muna ng ilog tapos maligo bago dumiretso na ron sa bundok. Wow, plano namin. Parang plano mo lang yun pare ah. Kailan mo ako nakitang maligo sa ilog? Huwag ka nang killjoy dyan. Masarap maligo sa ilog, promise. So, Tiyo Canor, wala po ba magiging problema? Dahil wala pa sa sariling wisyo ang Ginoo, kaya hindi na rin ito masyadong inintindi ang usapan. Kumamot-kamot lang siya ng ulo bago tumugon sa dalawang binata. O siya, lumakad na kayo at baka maabutan pa kayo ng gabi sa pag-uwi. Sa sobrang tuwa ay napayakap si Jude sa tiyuhin at pagkalaon ay napaapir pa sa kaibigan na napakibit na lang ng balikat. Matapos makapagpaalam ay wala nang inaksayang oras ang magkaibigan. Pumunta na nga sila sa kilalang ilog sa lugar na yon para maligo. At dahil ito ang unang beses ni Aaron na mapuntahan ang nasabing lugar, kaya naman tuwang-tuwa siya lalo na nang makita ang maliit na falls at napakagandang tubig ilog na kulay asul. Malinaw ang tubig. Kitang-kitang ilalim at tila kumikinang din ang tubig dahil sa pagdampi ng liwanag ng araw. Nagmula ito sa kanan na bahagi kung saan tanaw ang magandang tanawin. May mangilan-ngilan na naliligo dito na nasa kabilang bahagi ng ilog. Pare, ano pang iniintay mo? Tara na, lusong na! Kaagad tumalon si Jude at nakangiting sumunod si Aaron. Pag-ahon ay tuwang-tuwa siya sa sarap ng pakiramdam ng malamig at malinis na tubig. Hinanap niya ang kaibigan at nang makita to ay saka siya nagsalita. Napakaganda naman dito. Anong pangalan nitong ilog na to? Pwede itong maging tourist spot pre. Ang ganda kasi. Dapat dinidevelop to ng LGU nyo eh. O ano, good idea ang planong to no? Sabi ko sa'yo fresh na fresh tong Marikit Falls. Oo, good idea par. Pero, ba't ngayon mo lang ako dinala dito? Dapat last year pa eh. Nawala rin sa isip ko Di ko rin alam kung bakit. At least napunta mo na bago pa malaspag ng mga tao to kapag naging tourist spot na. Sinulit na nga ng magkaibigan ng paglangoy hanggang sa manawa sila. Matapos makapagpahinga saglit, ay naisipan na nga muna nilang umakyat sa bundok katulad ng usapan. Hindi na sila bumalik ng bahay para mananghalian dahil naisipan na lang ni Jude na kumain sa mga kainang nasa paanan mismo ng bundok. Bago ka kasi umakyat ay may mga iilang sibilisadong kabahayan doon na nag-o-offer ng mga pagkain para sa mga hiker. Pagkatapos nilang kumain at makapagpahinga, ay nagkasundo na ang dalawa na magsimulang umakyat sa bundok. Ayos tong trip natin. First time kong aakyat ng bundok na hindi prepared Buti na lang itong sandals ko pang hike. Okay lang ba kung wala tayong tourist guide saka hindi pa tayo nag-register par? Okay lang yan pare. Di naman mahirap akyatin yung bundok Okay, sabi mo Let's go, sago! Nagsimula na nga sila sa kanilang paglalakbay. Noong una ay may mga nakakasabay at nakakasalubong pa silang grupo ng mga hikers. Pero nang nasa Zero Peak na sila, kung saan magsisimula ang totoong hike challenge, ay tila nag-iba na rin ang ambience ng paligid. Ilang beses na ring nakaakyat si Aaron ng mga bundok dahil meron silang hikers club sa universidad. Pero ito ang unang pagkakataon niya na makaramdam ng ganito, na para bang mabigat na mahiwaga na hindi niya maintindihan. Nararamdaman mo ba yon pare? I only feel the excitement pare. Kasi may na-add na naman sa list ng naakyat nating bundok. Exaggerated ka masyado. Peak zero pa lang talaga tayo. Saka ka magbunyi kapag nasa summit na. Wow, ang lalim mo ron Magbunyi talaga.
Pero, puwera biro para, alam mo ba ako, taga rito na pero ngayon palang makakaakyat sa bundok na to. Ang gara, di ba? Tara na nga, ang dami mong sinasabi, no? Nagpatuloy pa sila sa paglalakad pero hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam ni Aaron. Mas bumigat pa kung tutuusin, kaya medyo nag-alala na rin siya pero hindi nagpahalata kay Jude. Alam niya kasing eksaherado ang kaibigan at madaling mag-hysterical kaya pilit niyang ikinalma ang sarili. Maya-maya pa'y hindi nila napansing meron palang matandang lalaki na nasa kanilang likuran na hindi nila alam kung kailan pa nandun. Halos mapaupo si Jude sa sobrang pagkagulat dahil bigla tong nagsalita na sila ang kinakausap. Pasensya na mga utoy kung nagulat ko kayo ha. Ako si Mang Gabo. Saan bang direksyon na tinatahak nyo? Kasi kapag nagdire-diretso kayo dyan, ay may 3 tugay-gayan at baka malito kayo. Ang sa kaliwa papuntang kabilang baryo. Ang sa kanan papunta naman sa mga nayon ng mga katutubo rito. At ang nasa gitna ay ang paakyat sa mahiwagang bundok. Hindi kaagad nakaimik si Aaron dahil ang totoo, meron siyang hindi naintindihan sa sinabi ng estrangherong matandang lalaki. Lumapit siya kay Jude at pasimpleng bumulong. Par, ano yung tugay-gayan? Di ko rin sure pero na-interpret ko lang ang sinabi niya. Parang daan yata o trail. Teka, ikaw tong maraming alam na salitang malalalim eh. Yun nga yata ang ibig sabihin nun. O ano mga utoy? Saan ba ang punta nyo talaga? Ano po kasi tatang Gabo? Sa mahiwagang bundok po ang punta namin ng kaibigan ko. Mga simpleng hiker lang po kami. Napansin kaagad ni Aaron kung paanong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng matandang lalaki matapos sabihin yun ni Jude. Dahil doon ay tila kinutuban din ng binatang nakasalamin at napaisip kung merong kinalaman ang kakaiba niyang pakiramdam sa mga nangyayari. Habang nagpapatuloy si Jude sa pagkukwento ng kung ano-ano kay Tatang Gabo, si Aaron naman ay inoobserbahan lang ang matandang lalaki na nagpakawala ng hilaw ng ngiti. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pag-aalala na para bang may kung anong kinatatakutan. Napaisip tuloy bigla si Aaron na parang kinakausap ang sarili. Bakit ganun ang reaksyon ng manong? Sigurado kong hindi naman tatawaging mahiwagang bundok ang pupuntahan namin ng walang rason. Natauhan na siya nang bigla na namang magsalita ang matandang estranghero na tila mayroong laman. Ang masasabi ko lang sa inyo mga utoy ay mag-iingat kayo. Alam ko naman na hindi kayo maniniwala, pero sasabihin ko na agad ito sa inyo bilang paalala. Kahit anong mangyari, huwag kayong maghihiwalay at lalong huwag kayong magpapaabot ng gabi sa itaas ng bundok. Mahiwaga at sagrado ang bundok at maraming nakatira dyan na hindi kabilang sa mundong to. Baka mapaglaruan nila kayo. O ang masama pa, gawan kayo ng masama at kunin, saka isama sa mundong malayo sa atin. Tatang, taga rito ka po ba? Ako po kasi taga rito eh. Matagal na pong maraming umaakyat dito sa bundok. May mga nagkakampa nga pero nakakauwi naman sila ng ligtas. Kagabi nga lang may umakyat po di ba ng mga tao para mag-alay ng ritual. Mga sagradong nilalang lang ang gumagawa ng liwanag sa bundok. Tatang, laos na po ang pananakot niyong yan. Modern na po ang mga tao ngayon. Jude, tumigil ka nga. Sorry po tatang. Salamat po sa paalala. Sige po, tutuloy na po kami para hindi kami gabihin. Hinatak na ng binatang nakasalamin ang kanyang kaibigan at umabanti na sila sa paglalakad. Nang lingunin pa niya si Mang Gabo, ay tila may kung anong katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, pero umiwas na kaagad ng tingin si Aaron hanggang sa hindi na nila maabot ng tanaw ang estranghero. Nang nasa bukana na sila ng sinasabi ni Mang Gabo na 3 trail, ay tumayo lang ang magkaibigan at papalit-palit ng tingin sa mga ito. Ang weird na mga pinagsasabi ng matanda no? Parang tanga. Sa kanya ko lang narinig ang ganong kwentong barber. Sila Tiyo naman saka yung mga taga-baryo wala namang ganong kwento.
bumalik na kaya tayo? What? Nagdadalawang isip na ako pare. Parang legit yung sinasabi ni Tatang Gabo eh. Tiyang-gala, naniniwala ka talaga sa sinabi nung kaysa sa akin? Sayang naman kung uuwi pa tayo. Alas 3 pa lang oh. Nandito na rin lang tayo. Bakit hindi pa tayo magtuloy-tuloy? Mas magiging adventure nga dahil sa sinabi niya. Mapapatunayan natin yan kapag nasa summit na tayo. Let's go na, pare! Hindi na makaangal pa si Aaron dahil sa pursigido niyang kaibigan na hinila na siya. Sabay nilang tinahak ang gitnang trail. Nang nasa bandang kalagitnaan na ay mas lalong tumindi ang mabigat na pakiramdam ng binatang nakasalamin. Para bang hindi na mapakali ang puso niya dahil sa bigat ng puwersang meron ng lugar. Kaya saglit siyang napahinto at tumingin sa kaibigan. Okay ka lang ba? Wala ka bang ibang nararamdaman sa paligid? Palagay ko talaga pare, tama ang sinabi ni Tatang Gabo. Bumalik na kaya tayo? Pare, yun ang summit oh. Konting kembot na lang. Let's go na! Well, kung ayaw mo, ako na lang ang aakyat. Hintay mo ako rito. Sasang-ayon na sana si Aaron kaya lang ay bigla niyang naalala ang bilin kanina ni Tatang Gabo. Kahit anong mangyari, huwag kayong maghihiwalay at lalong huwag kayong magpapaabot ng gabi sa itaas ng bundok. Magpahinga ka na nga lang dyan. Lalakad na ako. Sandali! Sasamahan na kita pare! Wala na ngang nagawa si Aaron kundi samahan ng kaibigan kesa pareho pa silang mapahamak. Alam niya sa sariling totoo ang sinasabi ng matandang lalaki kanina, kaya kailangan niyang protektahan ang kaibigan kahit anong mangyari. Ilang saglit pa ay napadako na sila sa mapunong bahagi ng trail. Sobrang tayog ng mga puno na sa sobrang taas ay nakakatakot na kung pagmamasdan. Habang tinatahak ang daan, ay nakarinig pa sila ng iba't ibang huni ng mga ibon na ang ilan doon kung mapakikinggan ay tila ba nakapagbibigay kilabot sa katauhan ni Aaron. Mabuti na lang ay nalampasan kaagad nila ang mga kapunuan at nasipat na ulit ang summit. Nagmadali na ang dalawa hanggang sa tagumpay nilang naakyat ang tuktok ng bundok. Shit pare, success tayo! Sabi ko naman sa'yo eh! Oo pare, congrats sa atin! Para mawala ang bagabag ay pinagmasdan na munang maigi ni Aaron ang kapaligiran mula sa tuktok ng mahiwagang bundok. Dala na rin ang pagkainganyo ay nawala na sa isip niya ang ilang babala ni Tatang Gabo na huwag magpaabot ng gabi roon. Sabay nilang pinagmasdan ang papalubog na araw at nang dumilim na ay nag-stargazing pa sila. Nang mapagtanto ni Aaron ang mga pangyayari, ay nataranta siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Pare, gabi na. Alam ko, mas malalim ang gabi, mas maraming bituin sa langit, di ba? Di ba sabi ni Tatang Gabo, huwag tayo magpapagabi rito? Tara na please, ikaw naman na makinig sa akin. Kanina pinakinggan na kita kahit na hindi na maganda ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Kung mararamdaman mo lang sana ang nararamdaman kong takot ngayon. Okay, ito na. Mag-ayos lang ako. Nararamdaman ko na ngayon na maraming nagmamasid sa atin mula rito. Kaya please Jude, tara na. Alam ni Jude na seryoso na ang kaibigan niya dahil tinawag na siya nito sa totoong pangalan. Kaya sinunod na niya ang gusto ni Aaron. Pagbaba nila ay napadaan ulit ang dalawa sa mapunong bahagi ng kabundukan kung saan ay mas madilim na dahil natatakpan na ng mga mayayabong na puno ang liwanag ng buwan at mga bituin. Nagmadali na sa paglalakad si Aaron na sinusundan lang ni Jude. Wala ring nagsasalita sa kanila dahil ramdam na nga ng bawat isa ang kakaibang puwersa na kanina'y ang binatang nakasalamin lang ang nakakaramdam. Pare, magdaan-daan ka lang ha. Madilim ang daan. At baka kung mapano ka at mapahama ka pa. Mas lalo tayo mapapahama kapag hindi tayo nagmadali. Hindi mo ba nakikita ang mga nakapaligid sa atin? Pagmasdan mo ang paligid. Nang magpalingalinga si Jude sa madilim na kapaligiran, ay doon niya nakita ang mga mapupulang mata na nakamasid nga sa kanila. Bigla siyang kinumutan ng matinding takot pagkakita sa mga yon.
kaya napatakbo siya ng mabilis hanggang maabutan ang kaibigan. Lintik, ano yan? Hindi ko rin alam, bilisan mo na! Eksaktong pagkasabi nun ni Aaron ay bigla namang nagliparan sa ibabaw nila ang iba't ibang uri ng ibon. May mga nakita silang malalaki at meron ding maliliit. Pero ang mas nagbigay kilabot sa dalawa ay ang mga huni ng mga ibon. Para kasi yung mga nagtatawa ng lamang lupa na sa kung saan nila naririnig. Nanunood sa buto nila ang nakakatakot na tinig ng mga huni ng ibon. Nagpatuloy lang ang dalawa sa pagbaba ng bundok habang magkahawak ng kamay. Bigla kasing naalala ni Aaron ang sinabi ni Tatang Gabo na kahit anong mangyari ay wag na wag silang maghihiwalay ni Jude. Pare, kahit anong mangyari, wag natin bibitawan ng isa't isa. Naalala mong sinabi ni Tatang Gabo? Hindi nakakibo kaagad si Jude. Tumango lang siya dahil sa kaba matapos ang mga nasaksiyang hindi pangkaraniwang mga bagay. Nang makalampas na sila sa mapunong bahagi ng bundok, ay medyo nakahinga na ng maluwag ang magkaibigan. Pero hindi pa rin nagpakampante si Aaron sapagkat hindi pa rin nawawala ang mabigat na pakiramdam. Hindi nga siya nagkamali sapagkat nang umihip ang malamig na hangin, ay mas lalo yung nagbigay ng kilabot sa mga pagkatao nila. Huwag kang hihinto kahit anong mangyari, pare, ha? Nagpatuloy sila sa mabilis na paglalakad. May pagkakataong nadadapa na sila at nagkakagasgas dahil sa mga pagkadulas sa bato. Nabitiwan na rin ni Aaron ang kanyang flashlight kaya nabawasan sila ng liwanag. Doon na sila nakarinig ng mga nakakakilabot na garalgal ng tila mababangis na hayop, kaya mas lalo pa silang nagmadali. Kaya lang ay nadapa naman bigla si Jude at nabitiwan din ang flashlight na hawak niya. Nang kukunin niya sana to para habulin, ay kaagad siyang hinawakan at hinila ni Aaron. Doon ay kitang-kita nila pareho kung paanong nahulog sa bangin ang nasabing gamit. Nanlaki ang mga mata ni Jude na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari dahil kung hindi siya hinila ng kaibigan ay tiyak na ang kanyang kamatayan. Salamat, pare. Muntik na ako ron, ah. Tara na. Hindi pa man halos natatapos ng binatang nakasalamin ang kanyang sinabi, ay nagkaroon na naman ng nakakakilabot na kaganapan na tila hindi na matapos-tapos. Naramdaman nila ang isang malakas na ugong na parang mayroong nagtatambol mula sa ilalim ng lupa. Sa kaloob-looban mismo ng bundok, napahinto ang magkaibigan at pinakiramdaman ang pagyanig ng lupa hanggang sa maya-maya pa'y may isang sumulpot na kung anong uri ng bolang apoy malapit sa kanilang kinatatayuan. Malamlam ang pagkaasul ng bolang apoy at damang-daman nila ang lamig ng enerhiya nito na para bang malamig na bangkay. Sabay na napatingin doon ang magkaibigan na punong-puno pa rin ng takot ang mga mukha. Marahang nagtungo ang maliit na bolang apoy papunta sa kung saan sila nanggaling kanina. At nang mawala na to ay hindi na magkanda-ugaga ang dalawa sa pagtakbo habang magkahawak pa rin ang mga kamay. Maya-maya pa'y unti-unti nang nagsulputan ang mga maliliit na bolang apoy sa kung saan-saan. Dahil doon, napahinto at napayukod ang magkaibigan. Rumipli rin ang takot na kanilang nararamdaman. Sinundan nila ng tingin ang nasabing mga maliliit na tila bolang apoy na bigla na lang nagsulputan mula sa kung saan-saan. Iisa lang ang direksyon na pinupuntahan ng mga to. Walang iba kundi sa summit. Pare, ano ang mga yan? Saan galing ang mga maliliit na mga apoy na yan? Ba't akong tinatanong mo? Anong alam ko sa lugar na to? Ikaw ang taga rito, di ba? Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo, pare. Wala nang oras para dyan, pare. Manahimik na muna tayo pareho para hindi mapansin ng kung ano mang mga bagay na yan. Naglakad na nga ang magkaibigan subalit dahil sa dilim ng paligid, ay makailang beses silang nadapa at nakagawa ng ingay.
Noong una'y humihinto lang ang mga asul na bolang apoy. Pero dahil sa ingay na nagagawa nila, ay tila nabulabog ang mga to at sila na ang binalingan. Mga 6 na asul na bolang apoy ang sumalakay sa kanila, kaya napayukod na lang pareho sina Aaron at Jude at napapikit na lang kaya hindi na nila nakita ang mga sumunod pang nangyari. Nang marinig na lang nila ang pamilyar na boses ay sabay na napadilat ang dalawa at gano'n na nga lang ang gulat nila nang makita si Tatang Gabo kasama si Tiyo Kanor. May dalang sulo ang dalawa na tila pinaghahawi ang mga bolang apoy na lumalapit. Madali kayo! Jude! Aaron! Sumunod kayo kay tatay! Bilis! Nagkatinginan ulit ang magkaibigan habang sinusundan ang matandang lalaki. Nang makalabas na sila ng trail ay doon na unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Aaron. Napatingin na lang siya sa bolang apoy na unti-unting lumalayo hanggang sa magtungo na nga ito sa tuktok ng bundok. Pagkakita nilang nagliliwanag ang tuktok ng bundok, ay doon lang napagtanto ni na Aaron at Jude ang lahat. Kung ganun, Tiyo, hindi mga tao ang nagpapaliwanag ng tuktok ng bundok tuwing pista? Oh, tama ka. 2 beses sa isang taon nangyayari yan na ang mga San Telmo ay nagtitipon sa tuktok ng bundok para makatawid sa kabilang buhay. San Telmo? Ang mga San Telmo ay mga uri ng bolang apoy na hindi pangkaraniwan. Kaya sila kulay asul ay dahil mga kaluluwa na sila na nakalimutan na ang anyo at pagkatao. Dito sa mahiwagang bundok nabibigyan sila ng tsansa 2 beses sa isang taon para makatawid sa kabilang buhay at makilala ulit ang sarili nila. Harapin ang kaparusahan kung sa langit o impyerno sila mapupunta. Hindi makapaniwala ang magkaibigan sa kanilang narinig subalit nakahinga sila ng maluwag sapagkat ligtas na sila. Pasensya na po sa inasal ko kanina, Tatang. Sana pala nakinig ako sa inyo, pati rito kay Aaron. Ang totoo niyan wala naman akong balak na tulungan pa kayo. Ang mga katulad nyo talaga ay hinahayaan sa ganyang klaseng kapaligiran para magtanda. Mabuti na lang at hinanap kayo sa akin itong bunso kong anak. Bunsong anak? Tiyo Kanor, tatay niyo si Tatang Gabo. Lolo ko siya? Ang akala ko po, bata pa lang ako, patay na si Lolo. Mas pinili ni tatay ang maging ermitanyo sa bundok kaysa samahan kami nila nanay. Ayaw niya na kasing maulit ang nangyari sa ilang kapatid ko na napahama kasama na ang tatay mo ron, Jude. Kaya palaging nandito si tatay para balaan ang mga taong nagbabalak umakyat sa mahiwagang bundok. Ang karamihan sa napapahamak, yung mga bakasyonistang hindi naniniwala sa mga kwentong probinsya. Pero sa ngayon, parang baliktad ah. Si Aaron na laking syudad ang naniwala sa babala ni tatay. At ikaw, pasaway kong pamangkin, humanda ka pag uwi ko ng bahay, ha? Pumayag ka naman kanina, Tiyo ah. Ang sabi ko, huwag magpagabi, pero anong ginawa mo? Dahil dyan, pababawasan ko ang allowance mo ngayong buwan na ito. Tatawagan ko bukas ang ate sa ibang bansa para maparusahan ka. Matapos ang talakayang yun ay sinabihan na ni Tatang Gabo ang 3 lalaki na bumalik na sa baryo para makapagpahinga na. Dahil na rin sa nalaman ng magkaibigan, ay marami silang natutunan lalong higit si Jude. Ang aral na nakuha ni Aaron sa lugar na yon ay na-apply niya sa lahat ng lugar na kanyang pinagbabakasyonan, na kailangang sumunod sa mga matatandang pamahiin at kultura ng isang lugar para makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Wakas! Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!